ang pag-reject ni Arthur kay Tesha na parang nanigas lang naman ang mukha ni Tesha nang sinabi ni Arthur na hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa isang prinsesa. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan napatulala na lamang si Arthur nang nakita ang dalawang Lance sa office mismo ni Director Goodsky. Ngunit mas nagulat siya nang biglang hinawakan ni Claire ang balikat niya at hinila-hila na parang aalog na ang utak niya sa hindi may paliwanag na nararamdaman ni Claire nang nakita ang dalawang Lance sa harapan niya mismo na sina Lance Byron at Lance Alia. Ipinakilala ni Director Goodsky sina Arthur at Claire sa dalawang Lance na sila mga estudyanteng kabilang sa disciplinary committee at ilan rin sa pinaka-promising na mage na ipagmamalaki ng henerasyon nila ngayon. Napalunok ng laway si Claire at magalang na sinabi na isang karangalan para sa kanya ang makita ang isa sa mga pinakamalakas na mage sa buong Dikatin. Pangarap din kasi niya na maging isang Lance balang araw. Samantalang hindi naman nagatubili si Byron sa kanyang pakay at sinabi kaagad sa direktor na gaya ng sinabi niya, nakikiusap siya na gawin kaagad ng direktor ang nararapat na hakbang sa lalong madaling panahon, kung saan kalmado lang na tumango ang direktor sa sinabi ni Byron. Matapos ang kanilang layunin, kaagad nag-exit ang dalawang Lance sa office ni Director Goodsky. Ngunit bago tuluyang nakalabas sa pintuan, nagkatinginan muna itong si Arthur at Lance Byron na parang may init na tinatago ang dalawa. Habang si Lance Alea ay hinawakan ng balikat ni Claire upang suportahan ng isang estudyante na punong-puno ng pangarap, kaya hindi mapigilan ni Claire ang sarili na kiligin lalo na't mismong Lance ang sumusuporta sa kanya. Ngunit itong si Arthur at Selby ay nagkatinginan sa isa't isa dahil ramdam talaga nila na sobrang lakas ng dalawa to the point na hindi ito kapani-paniwala para sa kanila. Lumapit kaagad ang dalawa, ngunit sinabi ng direktor na nabanggit ng kanyang sekretary na may mahalagang bagay na nangyari, kaya gusto niya munang maupo ang dalawa para maikwento ang buong detalye. Subalit mabilis na sumagot si Arthur na napawikang, "Sure, may iba pa bang nangyari? Sigurado akong hindi lang basta-basta mag-pop up ang dalawang pinakamalakas na mage sa Dikatin para mag-say hi hello lang dito." Umupo ang direktor at kalmadong sinabi na wala namang dapat ikabahala. Ipinaliwanag niya na si Lance Byron ay dati ring estudyante sa akademyang ito at ngayon ang kanyang kapatid, kaya personal lang niyang dinala ang balita. Napawaw sa amazement si Claire dahil hindi niya talaga inaasahang magkakaroon siya ng pagkakataong makita ng personal ang dalawang Lance sa mismong office ng direktor. Ngunit napabuntong hininga ang direktor dahil ang nais lang naman sana niya ay magdala ng magandang balita ang dalawa. Biglang sinabi ng direktor na tama muna to, hindi na muna nila pag-uusapan yan. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Ikinuwento ni Arthur ang buong nangyari na nagsimula ito kina Lucas, Charles at Marcois na sinusundan siya pagkatapos ng klase at hinamon. Pagkatapos, sinabi ni Arthur na pinag-iisipan niya ng mabuti ang lahat ng naganap at tinututukan niya talaga ang kakaibang ikinikilos ni Marcois, particular sa pabago-bagong agos ng mana nito at ang di pangkaraniwang kakayahan nito sa mahika. Maiging inisip naman ng direktor ang mga kwento ni Arthur at ang tumatak sa kanyang isipan ay ang dugong simbolo na nakaukit sa likod mismo ng spine ni Marcois, kaya sinabi niya na kung ganun, naiintindihan niya na kung ano ang nangyari, na parang may tumatakbo sa utak ni Director Goodsky habang nakikipag-usap siya kay Arthur. Ngunit ang ating bida ay may nararamdamang kakaiba dahil sa nakikita niya sa mga mata ng direktor, may nalalaman nito patungkol sa nangyari. Muling napabuntong hininga ang direktor at sinabi na gaya ng sinabi ni Claire, si Marcois ay hindi ang unang kaso na may nangyaring ganito at sigurado siyang hindi rin si Marcois ang magiging pinakahuli. Kaya kaagad tinanong ni Arthur kung may idea ba ang direktor kung ano talaga ang nangyari kay Marcois. Subalit napailing lang ang direktor na sinabing sa kasamaang palad kahit ang mga medic at mga artificer ay walang tiyak na alam kung ano talaga ang nangyari kay Marcois. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa mga Mage Guild upang magpadala ng mga researcher na makikipagtulungan kay Gideon at ilan rin sa kanyang mga tauhan hinggil sa usaping ito. Kaya umaasa na lamang siya na sana malalaman din nila ang lahat ng kasagutan sa
lalong madaling panahon. Inutusan ng direktor si Claire na ipatuloy ang pagpapatrolya sa mga DC officer sa pagitan ng mga klase at magdaragdag din siya ng mas maraming tauhan upang tumulong sa pagbabantay tuwing gabi, na kaagad namang sinang-ayunan ni Claire ang utos ng direktor. Dagdag pa ni Director Goodsky na masaya rin siya na makita na nakabalik na si Arthur dahil kakailanganin nila mga DC officer upang tumulong sa pangyayaring ito. Maya-maya, natapos na rin ang kanilang meeting at kaagad nagpaalam sina Arthur at Claire upang magpahinga na sa araw na to. Nagmadaling bumalik sa office si Director Goodsky at kaagad lumitaw ang kanyang band na napatanong kung isa bang magandang idea na idamay ang mga estudyante dito. What if may masamang mangyari sa kanila? Muling napabuntong hininga si Director Goodsky na napasandal sa pintuan at sinabi na kung dumating ang pinakamalalang sitwasyon, maaaring kakailanganin nila ang ilang sakripisyo. Malayo na rin kasi ang kanilang narating at bigla siyang napaisip kung bakit kaya kumilos kaagad sila. Sobrang aga pa naman para dito. Pagkatapos, ipinakita na nagpaalam na sa isa't isa sina Claire at Arthur para magpunta sa kani-kanilang dorm, na sinabi nga dito ni Claire na gabi na. Subukan magpahinga ni Arthur ng maaga. Natugon naman ang ating bida, ikaw rin. Magkita na lamang tayo bukas ng umaga sa DC meeting. Habang papunta si Arthur sa kanyang dorm, bigla niyang nakita si Byron, kaya kaagad siyang nagtago at dito'y napansin niya na parang pinapagalitan ni Byron itong si Lucas. Kung kaya't na-realize ng ating bida na tama nga talaga ang sinabi ni Caspian na kahit sobrang yabang at pasaway ni Lucas, yuyuko ito sa harap ng sarili niyang kapatid. Naisip ni Arthur na dahil nasa likod lagi ni Lucas ang kapatid niya, wala siyang magagawa laban sa mukong na to. Ngunit habang iniisip niya ito ng maigi, na-realize ni Arthur na totoong wala siyang laban sa ngayon. Ngunit sa pagdating ng panahon, subalit biglang may napansin si Selby na sobrang niyang ikinagulat na kahit si Arthur ay kaagad kinuha ang kanyang weapon sa Dimension Ring, ngunit huli na ang lahat dahil nasa liig na ni Arthur ang espada at napasabing matindi ata ang pinapakita mong bloodlust laban sa isang Lance bata. At ito pala ay si Lanzalea. At mukhang hindi ata na malaya ng ating bida na nagpalabas siya ng matinding bloodlust habang iniisip kung paano niya tatalunin si Lance Byron sa hinaharap. Kinuha ni Lanzalea ang kanyang sandata at sinabing isa sa mga kahinaan mo ay ang pagtatago mo ng espada sa Dimension Ring. Medyo matagal kasi ito bago makuha. Ibinalik ni Arthur ang kanyang espada sa Dimension Ring at napabuntong hininga dahil akala niya talaga may hindi pagkakaintindihan na. Kaya sinabi niyang wala naman siyang kinikimkim na galit laban kay Lance Byron. Kanina lang din sila unang nagkita. Sinabi ni Lanzalea na kahit pinipigilan ni Arthur ang kanyang presensya, halata pa rin ito para sa kanya. At syempre, hindi nito kayang galawin si Lance Byron kahit isa pa itong dual elemental mage. Napatanong ang ating bida kung ganun ba talaga kalakas si Lance Byron. Nasagot naman itong oo at sobrang nakakatakot ang lakas niya. Pagkatapos, biglang sumilip ang dalawa kay Lance Byron na parang mga marites at muling napatanong si Arthur kung gaano nga ba kalakas sa mga lances. Nasinagot naman ni Lanzalea gamit ang kanyang humor na napasabing mga ganito kalakas, na makikitang nagbigay siya ng sukat gamit ang distansya ng kanyang kamay. Kaya napatugon na lamang si Arthur, ang werdo mo naman magpatawa. Napabuntong hininga si Lanzalea dahil hindi man lang tumawa si Arthur o kahit ngumiti man lang. At sinabi na sigurado siya na siya ang pinakamahina sa lahat ng lances. Kaya malaki talaga ang agwat sa pagitan nila. Realizing na parang nakaka-insulto ata sa sarili ang sinabi niya. Kaya tinap ni Arthur ang balikat niya at sinabing okay lang yan, huwag kang magalala. Sinabi ni Lanzalea na sigurado siyang si Lance Byron ang isa sa pinakamalakas. Pero kahit isa pa ito sa pinakamalakas, wala pa rin makakapantay sa antas ng kanyang pandama. Kaya dito na-realize ni Arthur na kaya pala nagawa nitong maramdaman siya bago niya pa ito napansin. Napansin ni Lanzalea na parang tapos na sa paninermon si Byron, kaya sinabi niya kay Arthur na mukhang kailangan niya ng magpaalam. Dagdag pa niya na masarap daw kausap si Arthur at baka magtagpo ulit ang landas nila. Kaya nagbawa ang ating bida upang magpasalamat kay Lanzalea sa pagbibigay ng oras nito sa mga tanong ng isang hamak na estudyante. Ngunit biglang sinabi ni Lanzalea na kung nandito pa sana ang nakababata niyang kapatid, halos kasing edad lang siguro ni Arthur ang kapatid niya, na makikitang hinawakan ni Lanzalea ang ulo ni Arthur at muling nagpasalamat bago umalis kasama si Lance Byron.
Kinabukasan sa pagpasok ni Arthur sa klase, narinig kaagad niya ang chismis na pinag-uusapan ng mga estudyante ang patungkol sa nangyari kagabi. Isa daw itong second year na tabatchoy na nanggaling sa House of Hotcom na bigla na lamang nabaliw at inatake ang isa pang estudyante. Kaya na-realize ni Arthur na mukhang kumalat na kaagad ang chismis patungkol kay Marcois at bigla ngang napatanong itong si Selby bakit mahilig makipagchismisan ng mga tao papa. Ngunit sinabi na lamang ni Arthur, "Good question, Selby." Maya-maya, pumasok na ang ating bida sa silid ng mga disciplinaries officer para sa kanilang DC meeting. Ngunit napansin ni Arthur na parang may kakaibang nangyari. Bakit sobrang tahimik at malungkot ang mga kasamahan niya? Kaya napatanong siya kung ano ang nangyari dito at diretsa ang sinabi ni Claire, si Marcois namatay kagabi. Napawat na lamang ang ating bida na napatanong kung paano yun namatay at inis nga na sinabi ni Curtis na hindi napigilan ng mga artificer at mga medic ang mana leakage ni Marcois kaya hindi makapaniwala si Arthur kung paanong nagkaroon ng mana leakage ang isang taong walang malay na kaagad namang sinagot ni Claire na may kinalaman nito sa mga simbolong dugo na nasa likod ni Marcois. Kaya muling napatanong ang ating bida kung ano naman ang nakita ng mga medic kung bakit ito nangyari, na siyang sinagot naman ni Kathleen na napawikang halos wala at kung mayroon man silang natuklasan, hindi daw nila ito ibubunyag at dagdag pa ni Kai na kahit ang mga magulang ni Marcos ay tumatanggi na rin magsabi ng kahit na ano sa puntong ito. Biglang hinampas ni Theo ang lamesa dahil ano daw ang silbi ng pagkakaroon ng disciplinary committee kung palalabasin lang sila sa lahat ng kahit na anong mahalagang bagay. Kaya napakamot na lamang sa ulo itong si Claire dahil kung ano man ang nangyari ngayon, since nandito na si Arthur, aayusin na lamang nila ang kanilang trabaho at lalo nilang papalakasin ang puwersa ng disciplinary committee lalo na sa schedule ng kanilang pagpapatrolya. Pagkatapos ng meeting, nagpunta kaagad sina Arthur, Kathleen at Ferret sa una nilang klase, which is ang mana manipulation class na si Arthur mismo ang professor. Biglang sinabi ni Ferret kung ayos lang ba ni Arthur na si Theo ang kasama sa pagpapatrolya tuwing gabi dahil parang hindi maganda ang naging simula ni Arthur at Theo. Hindi naman sa nakikialam siya. Sinabi ni Arthur na mas maganda pa nga ang pasok ng schedule niya dahil sabay niyang kinukuha ang mga klase sa upper at lower division. Ang ikinagulat lang niya, sobrang late pala ng oras ng pagpapatrolya nila. Habang itong si Ferret ay parang may napansin yung kunay na artifact na nasa dibdib ni Arthur at napasabing nagulat din talaga siya nang nalaman niyang pangkomunikasyon pala ang dagger na nasa uniform nila. Kaya sinabi din ni Arthur, akala din niya pang display lang ang dagger na to. Sinabi ni Kathleen na mas nagulat pa siya kay Kai kaysa sa artifact na to dahil siya mismo ang nagboluntaryong magpatrolya mag-isa at hindi lang ito basta-basta dahil malaking bahagi pa ng campus ang sakop niya. Ngunit itong si Arthur ay biglang napasabing, talaga nasurpresa ka, hindi kasi halata sa mukha mo. Napahawak sa baba si Ferret at sinabi na narinig niya kay Curtis na si Kai daw ay kilala sa pag-iwas sa mga trabaho na sinabi naman ni Arthur na baka nagsawa lang siya sa pagpapatrolya kasama si Theo. Biglang napasmile si Arthur towards Kathleen at sinabing, sayang naman, hindi si Kathleen ang kasama niya sa pagpapatrolya. Kaya napatanong ang ating bida kung bakit ayaw na ayaw ni Curtis na siya ang kasama ni Kathleen. Nasagot naman itong, sinabi kasi niya sa kanyang kuya na naging magkaibigan na sila matapos silang magkaroon ng skinship for friendship. Kaya dito na-realize ni Ferret at Arthur, kaya pala. Papasok na ang ating bida sa pintuan ng classroom para sa mga professor at pangiti niyang sinabi sa dalawa, magkita na lamang tayo, mga paborito kong estudyante. Pagkatapos, ipinakitang papunta na sa itaas ang dalawa at si Arthur naman ay nasa entablado na para simulan ng kanyang klase. Wika ng ating bida kung nagkaroon ba ng pagkakataon ng lahat na pag-isipan ang tanong na naiwan niya kahapon. Kung tama ba talagang sukatan ng kulay ng mana core sa isang mage para malaman ang tunay nilang antas. Tahimik ang lahat ng mga estudyante at yung iba ay nagkatinginan lang sa isa't isa. Ngunit biglang nagtaas ng kamay si Ferret at sinabing naniniwala siya na ang mana core ay isang mahusay na paraan para tumpak na masukat ang antas ng kapangyarihan ng isang mage. Ngunit habang nagsasalita itong si Ferret ay may dalawang estudyanteng nagbubulungan na napasabing ito talaga ang inaasahan nila. May isa sa mga DC officer na sasagot at siguradong tama ang maging sagot nito na parang nagdududa ang dalawa na gumagawa ng scheme ang dalawang DC officer para tulungan si Arthur sa pagiging professor.
Ipinaliwanag ni Ferret na ang kulay ng mana core ay hindi lang ito tumutukoy sa oras at pagsisikap na ginugol ng isang mage para pinuhin ang kanilang core, kundi nagsasabi rin ito patungkol sa kanilang potensyal ngunit biglang pinutol ni Arthur ang kanyang paliwanag at sinabing mali ka, na nagpahiya lang naman kay Ferret dahil nagmukha tuloy siyang katawa-tawa sa harap ng mga kaklase niya. Wika ni Arthur na kung gagamitin mo ang mana core bilang sukatan, binabaliwala mo lang ang ibang factor na bumubuo sa pagiging isang mage dahil hindi kinukonsider ang kulay ng core, ang talino, bilis ng reaksyon, pakiramdam sa laban, kaalaman sa mga spell at iba pa. Para lang yung hinuhusgan mo ang kakayahan ng isang mandirigma batay lang sa laki ng kanyang katawan. Masasabi nating malakas siya, pero hindi ibig sabihin nun na mas magaling siyang mandirigma kaysa sa isang payat na mage. Biglang napatanong ang isang dwarf na estudyante na kung ganun pala, ano nga ba ang mas mainam na paraan para sukatin ng kakayahan ng magical powers ng kalaban? Napasimpleng sinagot ng ating bida, sobrang dali lang yan. Huwag mo lang sukatin. Kaya nagkatinginan ng mga estudyante at yung iba ay napatawa. Ipinaliwanag ni Arthur na ang pinakamainam na gawin ay isipin mong mas malakas ang kalaban mo kaysa sayo. Pag-isipan mo to ng maigi. Kahit sabihin pa nating ang pag-sense ng mana core level ay isang tumpak na paraan para sukatin ang lakas ng isang mage, so ano ang gagawin mo kung mas mahina ang kalaban mo kaysa sayo? Luluwagan mo ang laban o aasarin mo pa siya habang ipinagmamayabang mo na mas magaling ka? Sa isang sitwasyon na wala kang choice kundi lumaban, ang pag-aakalang mas mahina ka kaysa sa kalaban na kaharap mo ay ang magpapapigil sa'yo sa pagiging pabaya. Pagkatapos biglang sinabi ni Arthur na tama na muna yan. Balikan muna nila ang exercise na ginawa nila kahapon. Sana nakapag-practice kayong lahat. Kaya ang lahat ng mga maangas na estudyante na pa-warm up na lamang bigla sa sobrang excite na masubukan ng exercise na naputol kahapon. Pagkatapos, ang sumunod na eksena ay pinakitang tumatakbo itong si Arthur na napatanong kay Selvi kung bakit hindi siya ginising pagkatapos ng klase niya kay Gideon. Sagot naman ni Selvi, "Sorry papa, nakatulog din kasi ako." At dito ipinakita na may iniwan pang sulat si Gideon sa kanya na dahil sa tinulugan lang siya sa klase, sisiguraduhin daw niyang bubugbugin ni Toby si Arthur at may nagmamahal pa from G. Kagad lumapit si Arthur kay Professor Glory upang humingi ng sorry dahil na-late siya at bibilis na lamang niyang magpalit. Ngunit bigla siyang itinulak ni Professor Glory dahil ayaw niyang i-risk si Arthur habang hindi pa ito fully recover, kaya gusto niyang maupo na lamang muna ito. Habang naglalakad ang ating bida sa hagdanan para umupo sa itaas, napaisip si Arthur na at least hindi niya na kailangan tiisin si Lucas na kukulitin siya para makipagduelo. Ngunit sa pagpasok ni Arthur ay kaagad na patalon si Selvi nang nakita ang mama niya. It's turn out na pati si Tesha hindi rin pala pinapasali ni Professor Glory sa klase. Nagulat si Tesha nang narinig ang boses ni Selvi, kaya nang nakita niyang nasa harapan niya na si Selvi ay sobra siyang nagalak na yakapin ito. Ngunit habang niyayakap niya si Selvi ay kitang-kita sa mga mata ni Tesha ang titig na nakatuon kay Arthur na hindi pa nawawala ang inis at hindi pa nakamove on sa nangyari. Umupo si Arthur sa tabi ni Tesha na walang imik at hindi nagsasalita, habang si Tesha naman ay parang pinipigilan lang ang sarili na magsalita hanggang sa umabot ang ilang minutong hindi nagpansinan ng dalawa. Biglang sinabi ni Tesha na hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Arthur. Huminga siya ng malalim at sinabi na bigla lang siya, kaya may nasabi siyang mga bagay na sana hindi niya na lang binanggit. Ngunit napaduko si Arthur at sinabing, "Hindi, tama ka. Marami talagang katotohanan sa mga sinabi mo patungkol sa akin." Sa isang banda, alam naman niya kung ano ang nararamdaman ni Tesha para sa kanya, pero palagi siyang natatakot na harapin ito. Ipinaliwanag ni Arthur na mas komplikado kasi ang emosyon kaysa sa mahika o pakikipaglaban. Hindi niya basta mapapabuti ang sarili sa pamamagitan lang ng pagsasanay, kaya sinabi ni Tesha na ganun din naman siya. Nadala lang naman siya sa emosyon, kaya nabanggit niya ang patungkol kay Lilia, kahit na sinabi nitong huwag niya itong ipagsasabi sa kahit na sinuman. Sinabi ni Arthur na tama si Tesha, siya lang ang palaging umiiwas sa lahat ng oras at hindi yun deserve ni Tesha, kaya humihingi siya ng sorry dahil hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa isang prinsesa. Na makikitang nanlaki ang mga mata ni Tesha na parang nanigas ang mukha at kahit si Selby nagulat sa sinabi ni Arthur. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga loves. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!